Lukas Kabanata 13. Wala naroon din ng panahong yaon ang ilang nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga taga-Galileyang ang dugo'y inihalo ni Pilato sa kanilang mga hain. Door, at pagsagot niya ay sinabi sa kanila, iniisip baga ninyo na ang mga taga-Galileyang ito ay lalong makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galileya, sapagkat nangagbata sila ng gayong mga bagay? Tara, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapuat malibang kayo'y mangagsisi, kayong lahat man ay mga papahamak na gaya nila. Pato. O yaong 18 na binagsakan ng muog sa Siloam at nangamatay, iniisip baga ninyo na sila'y lalong may salakay sa lahat ng taong nananahan sa Jerusalem? Pamib, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapuat malibang kayo'y mangagsisi, kayong lahat man ay mga papahamak na gaya nila. Aksan. At sinalita niya ang talinghagang ito. May isang tao na may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan, at naparoon siya na humahanap ng bunga doon, at wala siyang nasumpungan. 7. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong nasusumpungan. Putulin mo. Bakit pa pinasasama ang lupa? 8. At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna siya sa taong ito naman, hanggang sa mahukayan ko ang palibot niya at malagyan ng pataba. 9. At kung magbunga sa darating na panahon, mabuti. Datapuat kung hindi, ay puputulin mo siya. 10. At siya'y nagtuturo sa isa sa mga sinagoga ng araw ng Sabath. 11. At narito, may isang babaeng may espiritu ng karamdaman na may 18 taon na, at siya'y nakayukod at sa anumang paraan ay hindi makatindig na matuwid. 12. At nang makita siya ni Jesus ay tinawag siya at sinabi sa kanya, Babae, kalag ka na sa iyong karamdaman. Thermometers. At ipinatong niya sa kaniya ang kaniyang mga kamay. At pagdakay nagtuwid siya at niluwalhati ang Diyos. 1:14. At sumagot ang pinuno ng sinagoga na nagagalit sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng araw ng Sabat, at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na nangararapat na pagawaan. Magsiparito nga kayo sa mga araw na yaon at kayo'y pagaling, at huwag sa araw ng Sabat. 15. Na datapuat sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalas ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kaniyang baka o ang kaniyang asno sa sabsaban at inilalabas upang painumin? Nadiksitan, at hindi baga dapat kalagan sa gapos na ito ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas nitong 18 taon sa araw ng Sabath? 17. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat niyang mga kaalit at nangagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng mga maluwalhating bagay na ginawa niya. 18. Sinabi nga niya, ano ang kahalintulad ng kaharian ng Diyos at sa ano ko ito itutulad? 19. Katulad ito ng isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kaniyang sariling halamanan. At ito'y tumubo at naging isang punong kahoy, at ang mga ibon sa langit ay nagsipanahan sa mga sanga niyaon. 20. At muling sinabi niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Diyos? 21. Katulad ito ng lebadura na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. 22. At naglakbay siya sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay patungo sa Jerusalem. 23. At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, 24. Manggagsikap kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na magsipasok at hindi mga kakapasok. 25. Pagkabangon ng puno ng sangbahayan at maisara ang pintuan at kayo'y magsimulang magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko nalalaman kung taga-saan kayo. 26. Kung magkagayoy magsisimula kayong mangagsabi, kami ay nagsikain at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. 27. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko nalalaman kung taga-saan kayo. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. O 20.
Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin pagka inyong makita si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. Arentid 9 at magsisipanggaling sila sa silangan at kanluran at hilagaan at timugan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. 30. At narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. 30. Nang oras ding yaon ay nagsilapit ang ilang Fariseo na nangagsasabi sa kanya, "Umalis ka at humayo ka rito sapagkat ibig kang patayin ni Herodes." 32. At sinabi niya sa kanila, "Magsiyaon kayo at inyong sabihin sa surang yaon, narito, nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ako ngayon at bukas, at sa ikatlong araw ay matutupad ko ang aking layunin." 33. Gayon may kinakailangang ako'y maglakad ngayon at bukas at sa susunod na araw, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mapatay sa labas ng Jerusalem. 34. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng isang inahing manok sa kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak at ayaw kayo. 35. Narito, ang inyong bahay ay pinababayaan sa inyo at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Lukas Kabanata 14. Unat nangyari, nang siya'y pumasok sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo ng araw ng Sabat upang kumain ng tinapay, na siya'y kanilang binabantayan. 2. At narito, sa harap niya'y may isang lalaking namamaga. 3. At sumagot si Jesus at nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, "Matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat, o hindi?" Ward datapwat sila'y hindi nagsiimik, at siya'y hinipo niya, at pinagaling siya, at pinayaon. 5. At sinabi niya sa kanila, "Sino sa inyo ang kung mahulog sa balon ang kaniyang anak o ang kaniyang baka, ay hindi agad iaahon sa araw ng Sabath?" 6. At hindi sila nakasagot sa mga bagay na ito. Chesto. At sinalita niya ang isang talinghaga sa mga panauhing inanyayahan, nang mapansin niyang pinipili nila ang mga pangulong luklukan, na sinasabi sa kanila, H. Pagka ikaw ay inanyayahan ni Numan sa isang piging ng kasalan, ay huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka may isang taong lalong marangal kaysa iyo na inanyayahan niya, nanman at lumapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ibigay mo rito ang dakong ito, at kung magkagayoy magsisimula kang mapahiyang lumagay sa dakong huli. Dan kundi pagka ikaw ay inanyayahan, ay humayo ka at maupo sa dakong huli. Upang pagdating ng nag-anyaya sa iyo, ay sabihin niya sa iyo, kaibigan, maupo ka sa lalong mataas. Kung magkagayoy magkakaroon ka ng kapurihan sa harap ng lahat ng mga kasalo mo sa pagkain. 11. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas. Yawar Tours. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kaniya, pagka ikaw ay nagbibigay ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang iyong mga mayamang kapitbahay, baka ikaw naman ay kanilang anyayahan at gantihan ka. Terbapraisin kundi pagka ikaw ay naghahanda ng isang piging, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga bulag. 14. At magiging mapalad ka, sapagkat wala silang maigaganti sa iyo, sapagkat ikaw ay gagantihin sa pagkabuhay na maguli ng mga matuwid. 15. At nang marinig ng isa sa mga kasalo sa pagkain ang mga bagay na ito, ay sinabi niya sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Densitin datapuat sinabi niya sa kanya, isang tao ang naghanda ng isang malaking hapunan at marami ang kaniyang inanyayahan. Sasabihin, at isinugo niya ang kaniyang alipin sa oras ng hapunan upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat handa na ang lahat ng mga bagay. Onin. At silang lahat ay nangagpasimulang magdahilan. Sinabi sa kanya ng una, bumili ako ng isang bukid at kinakailangan kong lumabas at tingnan yaon.
Ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y patawarin mo. 2:19. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 pares ng mga baka, at ako'y paroroon upang subukin ang mga yaon. Ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y patawarin mo. 20. At sinabi ng iba, ako'y nag-asawa ng isang babae, at kaya nga hindi ako makaparoroon. 21. At dumating ang alipin at isinaysay sa kaniyang Panginoon ang mga bagay na ito. Nang magkagayoy nagalit ang puno ng sangbahayan at sinabi sa kaniyang alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at sa mga daan ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha at mga pilay at mga bulag at mga lumpo. 22. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo at mayroon pang lugar. 23. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at mga bakuran at pilitin mong magsipasok sila upang mapuno ang aking bahay. Donin siya 4 sapagkat sinasabi ko sa inyo na walang isa man sa mga lalaking yaong inanyayahan ang makatitikim ng aking hapunan. 20 beam nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao. At siya'y lumingon at sinabi sa kanila, 26. Kung ang sinoman ay pumarito sa akin at hindi kapuotan ang kaniyang sariling ama at ina at asawa at mga anak at mga kapatid na lalaki at babae, oo, at pati ng kaniyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. 27. Ang hindi nagpapasan ng kaniyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. 28. Sapagkat alin sa inyo, ang kung magibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo at bibilangin ang magugugol kung may sapat siya upang matapos yaon. 29. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi niya makayang matapos, ay pasimulan siyang tuyain ng lahat ng mga makakakita. 30. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. 21. O aling hari, na kung lalabas upang sumagupa sa ibang hari sa pakikipagdigma, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makakaharap siya ng 10,000 sa lumalaban sa kaniya na may 20,000, 32, o kundi gayon, samantalang malayo pa siya, ay nagsusugo siya ng isang sugo at humihingi ng mga bagay na nauukol sa kapayapaan. 30. Kaya nga ang sino man sa inyo na hindi tumatalikod sa lahat niyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. 34. Mabuti nga ang asin. Datapuat kung ang asin ay mawalan ng alat, saan pa kaya ito mapaalat? 35. Hindi na nararapat sa lupa man o sa tapunan ng dumi. Itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig